Wala pang music video. Eto, Yeah, I'll try. sa haba ng, sa madami, sa album niya, 12 song to eh. Sa album Bago niya. lang release. Oh, kahapon. Tapos, ayun, ito yung napili ko na reaction ko na kasama ko si ate kasi nandito si Skasta Clay. So, kay Floji sana. Pero dito na lang kay Skasta kasi Floji, kakatapos lang natin na reaction eh, yung The End. Dito naman. Kasi, Makaskasta rin kasi ako. kasi si Skasta Clay, hindi mo na reaction. Ang tagal na. Ay, nanood din ako ng full live set niya. Nakalimutan ko anong festival yun. Sobrang Grabe din si Skasta sa live. Ano talaga siya, like... Sila talaga tatlo. Ito din si Yuri, pag sa live, grabe. Hindi lang siya masyado nakilala. Okay, let's preface this na in saying na pinaka number one na gusto ko talagang song sa kanya is Zebiana pa rin talaga. Kahit, yes. Oh my God! Kahit meron ng kalimutan ka, ewan ko talaga, may something talaga sa Zebiana na parang... Sa Zebiana, wala, Hindi, na ako. hindi para siyang nostalgic kasi siya, kahit nung time na na-release siya, para kang napapareminisce ng something that you don't know about. Parang ganun yung feeling. I mean ako, gusto ko, pag napakinggan ko, okay naman. Pero okay siya kasi nostalgic, yun nga. Pero, pag piniplay ko nga, pipiliin ko talaga, ay, okay. Parang No, top 1 pa rin na. Pero ang dami na niyang kanta na nirelease na magaganda, pero bumabalik pa rin ako sa Zebiana. Ma-compare ko kasi yung improvement niya eh. Ang layo kasi no. Grabe no. Yeah, but Dati no, pag-release ng Zebiana, akala natin yun na talaga yung pinaka-peak ni Skasta, yung pinaka, full, niya. Kumbaga, capacity niya. Pero grabe ngayon, mas grabe na. Mas tumaas yung level ni Skasta ngayon. No, I think Zebiana is so special that you can't really... It has its separate category dapat. Sa whole discography ni Skasta Clay na, okay, pwede mo i-compare, pwede mo i-ratings, ganun. You really have to put Zebiana aside. Okay. It has its own category. Parang ganun. Lahat naman yung tumatak talaga. Yeah. Lahat ng tao tumatak na yun. really Hindi love na yun nabubura, tumatak na din yun. Okay. Let's go! Ang haba ng intro. Yuri Dopel Skasta Clay Beast Tandem to. At madami na silang trend. Madami silang... Rosas. Rosas. Madami na tong mga trending na kanta na magkasama to silang dalawa. Madami na silang trending dalawa eh. Tapos kahit kanta ni Yuri daw, si Skasta Clay pa rin ang naalala. Yan wala, wag ka nang mawawala. Bakala, Hindi ko pa talaga nadinig eh. Dalig-dalig yung mga plano. Bababa na ako sa aeroplano. Pahinga lang, tas balik trabaho na uli. Di problema kung maganda bago. Basta naiyak ka pa rin sa akin bago eh. Di bagas yung mundo. Next year, 2016 will be 10 years ago. And this song reminds me of 2016. It was sa mga dyan, teenager nung 2016. Teenager ka ba nun? Feeling ko hindi, no? 2016, Teenager. Bata ka Teenagers. pa. 17. Oh, 15. 15 years old ka nun. O basta, hindi na ba ako teenager? Basta, 2016 was the era talaga na umusbong talaga yung mga aesthetic, yung mga Tumblr days, Instagram, Hindi ko yun hindi ko yun Vesco, editing, ganun. Yung pag-trending masyado ng Facebook, hindi ko na yun. And tapos sobrang nauso yung songs na Chainsmokers, lalo na yung Closer, Roses, ganun. And this intro, Yun. it reminds me of this. Yeah, yung, so, yung taking it slow, diba? Okay. Basta, i-try nyo i-browse yung Chainsmokers, that era. Okay. The sound is somehow like this. Pero pag kayo ay kasunod, kaya kahit napatong yung problema ay kaya o di kahit tama sa isa't isa. Lagi lang magtibay at maangarap ko malungkot. Gusto ko kaya ba ang utak kahit di naman, pero di mo makikita yan. Kasi bakit para lang gusto ko pagkasama mo, wala kang halilangan. Ay lumalayo pag di na kaya sana mapatawa. Pero minsan sarili di mapatawa. Una ako nagtatama, pero kung sakali pang mawala, ibig na nanapin mo ba?
masyadong nag-rely sa autotune, no? Alam mo ano, Kasi mga ganyang birit kasi naalala ko yung ano eh, yung Zibiana. 'Di ba? Mas gabing autotune gabi. 'yun. Oo. Grabe. Okay. ang ganda ng instrumentals. I really like the yung it really puts you into a particular mood talaga. So, ewan ko na lang talaga kung may mga kaidaran ako na pag na nakikinig or narinig tong kanta to, wala silang maaalala dun sa era na yun. Okay. Fan ba si Yuri Dope ng ano, charot? Ano? ano, it feels like it's a nod of Roses by Chainsmokers. Yes. I think a lot of people will hate it kasi I think mas nag-trend yung Chainsmokers. May nag-comment nga, improve ang vocal si Skasta. Oo, madami. Ay, grabe. Lalo na siya pag live. Ang galing. Grabe. Galing niyang mag-live. Ilan ang tanong, paano kung maglayo? Kaya magpumpong panahon para sa isa't isa. Magahon kung ako tutugon. Walang imposible basta dahil kita ng tunaw. Pero ayoko kapag grabe yung pagkita. Kung alam mo lang sa pakiramdam ko ay mahirap yung lalo na kapag tayo ay may alita. Kinakabahan kasi baka di na kita makita. Kung sakaling matulin sa akin, paano kita hanapin? Paano kung magsalubong yung galing? Tao lang din ako na meron ng dami. Di tayo sigurado sa mangyayari, pero meron pwedeng matiyak. Sumuko sa bigat, tulungan ng magbuka. Pagdasal natin kaya panindigan yung salitang pagmamahal. Kung sakali bang mawala, pabalik ay natanggapin mo ba ba? Galing nung pabalik na... Sobrang control eh. It's very, Sobrang control ang vocal niya. may mga vocal acrobats tayong nakikita. Siya, Oh. it's not really, hindi naman talaga, baka sabihin na, hindi naman ganun kabilib-bilib yun kasi nasasanay tayo sa mga birit-birit dito sa Pilipinas. But, to tell you honestly, for someone who kind of sings din, mahirap yung mga ganun yung mag-shift-shift ka from buo yung boses na magpa-falsetto ka bigla. Mahirap yung ganun, basta the vocals is crisp. Eto rin, madaming makakaya niyan. Pero, eto, kung paano mo ipoportray yung mood ba? Like, yung mood ng boses ba? Kasi, madaming ganyan, kantahin mo ng pinag-falsetto. Actually, the song, Pero, paano mo iparamdam ng ganyan feeling habang the nag-falsetto ka? projection. And Yun yung pinaka nakakaiba sa mga artist. Paano mo iparamdam sa kanila yung feeling mo na ganun na pagkakanta? And I love that yung mga the yearning is there. Kasi parang I can say na bumabalik na yung yung seasons of yearning, and every girl loves that. And I'm sure every guy too loves that. Okay. Rest. Ika'y natanggapin mo ba ba? Pag nakita mo akong mailan, Yun o? kaya wag ka sana magsinungaling. Kung ano mang pagsubok sa atin na dumating, di ka maalis, di ka maalis, di ka maalis. Pagkalaban ko ng lahat, kung sakali bang mawala, pabalik ay natanggapin mo pabalik. Ito And you know that the song is great kung sa last chorus na medyo nagigets na ng listener yung melody. Or maybe lang. Basta madali ko siyang nag-grasp. ito yung Galing. Ay. ito yung pinaka question ko ba na hindi ko ma-explain din. Alam naman ng ibang artist na yung kakayahan ni Iskasa sa pagkanta, hindi naman siya super extraordinary na kakaiba. Like, di ba? To the level na Yung ibang- mga super vocalist na talaga vocalist na... talaga or like ganun ka specialist. Pero ganito, kahit yung mga sikat na mga singer na magaling kumanda, like ganun, bumilib pa rin naman kay Skasta sa kakayahan niya, sa kanyang the way siya kumanta. Pero ang tanong,
bakit kaya pag si Skasnak lang kumanta, bakit may iba tayong impression na hindi natin magagawa sa ibang artist na kumakanta talaga, na maganda talaga ang boses? Like, example ba na, ni Arthur Neri, nila Adi. Pag kumakanta, wala lang. Ay, but that's subjective din. Kasi ang dami din namang, yung mga na-mention mong artist, maraming nadadala sa kanila. That's subjective. So, Based lang sa comment kasi, na nababasa mo. nababasa, kasi nagbabasa ako ng comment ng mga, pag makita ko ng mga kanta niyan Nakikinig naman ako sa mga kanta na yan kasi idol ko din sila. Like, nakikinig din ako sa mga kanta nila. Ang ganda talaga. Lalo na yung boses ni Arthur Neri tsaka ni Adi. Walang makagaya. So, tingin ko, grabe sila. I think kasi may masabi soul. ko, extraordinary. Masasabi ko, extraordinary May sila. soul kasi talaga Pero, si Skastak Lee pag kumanta. That's what I can say. Yun. Kahit yung mga rap nila na sa XB na, like, Yun yung mga pinaka na, pangas-angas. ko eh. O baka They are still, baka ganito, they're yun, still soul. Kasi si Skastak Lee, nagsimula siya bilang rapper. Kaya pag nagkanta siya, iba yung impact sa audience. Baka ganun. Unlike nila Adi tsaka ni Arthur Neri, parang expected na sa mga listener na maganda talaga boses. Like, wala nang special. Yeah, it could be. Kasi, yun na eh. Yun na talaga yun eh. Di ba? Baka ganun, no? Pag Skastak Lee, pag kumakanta siya, grabe talaga. Ibak ang last chorus, di ka ng chorus yun. Kakaiba talaga yung kakaiba talaga yung masasabi ng mga fans. At hindi lang tayo, kundi naramdaman ko din sa ibang artist kasi. Doon ako nagbe-base eh. Bakit napabilib yung mga sila Adi, sila Arthur Neri? Bakit napabilib pa sila kay Skastak Lee? Di ba? Kasi hindi lang siya kasi Di ba? charot as a fan. Kasi kung ganito kasi kung ikaw, madali lang yun. Di ba? Parang ganon. Di ba? Oo. Pero sila bakit nabibilib sila? May something talaga na kaya niya. O baka, sa Because vocal tone ng Because he sa can boses really talaga. do both. Hindi siya yung, ang daming singers that can rap or rappers that can sing. But as for Skastak Lee, he is a singer and he is a rapper. Iba kasi yung singer ka, tapos pag pinakanta ka lang ng pyesa na may rap, okay, kaya mong i-rap. So, okay. Or rapper ka, then kaya mong mag-hit ng ilang melodies or notes. And then, okay, so you can sing. But as for him kasi, he can do both. He has the best of both worlds. Kaya siguro it is kakaiba para sa iba. Kasi lalo na sa, di ba yung tao talaga naturally, we tend to, parang dapat, mga extremist tayo, dapat singer, rapper ka. So, when this kind of phenomenon happens, it shocks the minds of example people. Example nito. Si Katie May ba? Ayun. Sabi ko, grabe ang ganda nito ng boses ka. Nag-live siya sa Wish. Pag pinadinig ko sa kanya, sabi niya, wala. Basic lang na. Sabi niya, basic lang. Di ba? Ganun lang. Pero bakit? Di ba? Hindi siya fan nun. Hindi siya fan. Hindi siya listener ni Skastak Lee. Ganun. Ano lang siya? Normal lang siya na listener. Casual listener. Pero, bakit pagdating sa mga ibang artists, like, napawaw sila, like, di ba? Pero pag casual lang, wala, normal lang. Pero pagdating sa mga may alam talaga, napawaw. Because it takes one to know one. So, it takes an artist to know an artist. Okay. Pero sa tingin ko, yung pinakakaiba talaga is yung tone ng boses ni Skasta. Yung boses talaga. Yung tingog, yung tone. Yun yan, yung tone. Kasi, wait lang, ito madaming nagbibirit. Pero, I'm sure, meron kang artist na pangit pakinggan pag bumirit. I'm sure, madaming magaling Hindi bumirit. pangit pakinggan. Pero ayaw mo- Hindi siya masyadong, like, it doesn't click. Yun yung point ko. Hindi pangit. Kasi sabi mo pangit. Pangit. Hindi mo trip. Hindi mo trip. Diba, Just may because hindi mo trip isang bagay, pangit agad. Sa'yo ba? Yun. Para sa'yo ba? Para sa'yo, di ba? meron. May mga ganun. Oo, yun. Di ba? Pabalikin na ng gabi mo ba ba? Pag nakita mo akong maiyak, mamahalin mo ba ba? Kaya huwag ka sana
ka. Kasi damo ko eh. Di ka ba alis, di ka ba alis? Pagkalaman ko ng lahat, kung sakali bang mawala, babalik kay tanggapin mo babalik. Pag-ibig mo akong maiyak, mamahalin mo pa sa mamahalin mo pa ba? Mamahalin mo pa ba? Yan, the intro talaga eh. Hey! That's easy. Fading outros is coming back. Love it. Nawawala na pala tong fading out. Okay na. Okay, no. Galing. And that is it, guys. And, Love it. Yeah.